Halos 5 buwan na rin mula nung nilaunch ang iPhone 15 series. At well, 2 buwan ko pa lang talagang nagagamit tong iPhone 15 Pro since late na rin akong nakakuha, pero enough time na rin yon para sagutin yung 3 tanong sa video na to. Una, sulit ba yung pera mo dito? Pangalawa, ano yung mga bagay na nagustuhan at hindi ko nagustuhan after months of use? At pangatlo, after 5 months mula nung nilaunch, okay pa bang bilhin to? Or dapat bang antayin na lang natin yung bago? Lahat pag-uusapan natin after mo mag-subscribe. Goal namin ng maka 500k subs this year. So kung makatulong sa ito, subscribe. At kung hindi naman, subscribe pa rin dahil mag-i-improve pa kami sa mga susunod na videos. At follow mo na nga rin pala kami sa Facebook para sa mas marami pang tech updates. Okay, so una muna, shout out sa Beyond the Box. Sa kanila galing tong unit natin at wala silang kahit anong sinabi o ni-require sa akin. Review lang at sabihin ko lang talaga yung experience ko. So, sobrang saludo sa DTB and Digital Walker dahil sobrang supportive nila sa mga local tech content creators tulad ko. So kung sakaling interesado kayo sa mga Apple products, iPhone, MacBook, AirPods at mga accessories, highly recommended ko ang Beyond the Box. Now, balik na tayo sa iPhone 15 Pro at unahin muna natin yung build, design at comfort after months of use. Pagdating sa design, safe to say na successful na naman ang Apple sa pagkuha ng atensyon natin kahit na kamukhang-kamukha lang naman to ng last year's iPhone 14 series at dahil yan sa titanium. Gumamit sila ng titanium para sa frames ng 15 Pro and 15 Pro Max for 2 reasons. Number 1, tibay at number 2, gaan. Doon muna tayo sa tibay. Maingat ako sa phone. Nilagyan ko kaagad to ng case and tempered glass pagkabukas na pagkabukas ko at hindi pa to nalalaglag sa akin. Well, for sure, karamihan sa atin babyhin talaga to dahil nga may kamahalan at tulad ng makikita nyo dito, walang kahit anong gasgas yung frames, walang gasgas sa camera module, protected ng tempered glass yung screen so wala rin problema dyan. Yun nga lang, may isang scratch pa rin akong nakita sa edge ng back panel. Malamang yan sa pagpalit-palit ko to ng case. Siyempre, minsan gusto ko ring bagu-baguhin yung looks ng phone. So, siguro nagasgasan dahil doon, pero sobrang minor na paint chip lang naman at kung sakaling ibebenta ko as a second-hand phone, masasabi ko pa rin na 97 to 98% smooth yung appearance. Dumihin talaga yung camera module ng mga iPhones. Tapos, dito sa titanium black version, mas obvious yung fingerprint smudges sa frames. Kahit na nag-switch na sila from glossy to matte finish. So, kung balak mong gamitin yung phone mo ng walang case for some reason, mas maigi kung lighter color na lang yung kukunin mo like the natural titanium. Hindi gaanong halata yung fingerprints doon. At sabihin ko na nga rin pala na kampante rin akong hindi masisira pag aksidenteng nabasa, malubog, or matapunan ng tubig dahil syempre may IP68 rating yan. So pagdating sa overall build, sobrang approve sa akin itong iPhone 15 Pro. Now, sa usapang bigat at comfort naman tayo. Yung iba sa inyo alam na more than 1 year ko rin ginawang daily driver ang iPhone 14 Pro Max. At nangangayaw talaga ako doon dahil sa bigat. Pinagtiyagaan ko lang syempre kasi nabili ko na paano gagawin? At yes, aminado naman ako na mas maganda talaga yung mga Pro Max na iPhones dahil nga sa extra camera features, mas makunat na battery, at syempre mas malaking screen for watching movies, gaming, at kung ano-ano pa. Pero hindi talaga siya komportabling gamitin para sa akin. Nakakangalay pag matagal nang ginagamit, tsaka may mga pagkakataon din kasi na may hawak yung isang kamay ko, tapos may nag-chat at kailangan kong replyan. Ang lakas, tingnan mo yan, oh, ang lakas. Mahirap mag-chat sa malaking phone ng isang kamay lang. At alam ko rin naman na mas magaan ng araw yung bagong 15 Pro Max dahil nga sa lighter titanium material. But still, mas minabuti ko na rin na yung smaller 15 Pro na lang ang kunin. Para lang mas sure na hindi talaga ako mahihirapan sa araw-araw na paggamit ko. At yes, wala akong pinagsisihan dito. Sobrang komportabling gamitin ng iPhone 15 Pro kumpara sa 14 Pro Max ko before. Hindi nakakangalay gamitin, mas madaling dalhin, madaling mag-chat ng isang kamay lang, mas madaling abutin yung mga sulok-sulok ng screen, at komportable ko pa rin nagagamit kahit pa maglagay ako ng MagSafe accessories like MagSafe Wallet. So kung katulad kita na maliit or sakto lang yung size ng kamay, maniwala ka na, mas okay kung hindi ka magma-max version, pwera na lang kung sobrang kailangan mo talaga yung mga extra features na ino-offer nun. Sa akin kasi, okay lang kahit maliit yung screen.
Kasi kung gusto kong manood sa malaking display, halimbawang may magandang movie talaga akong gustong panoorin, sa laptop na lang ako manonood. O di kaya sa TV para mas malaki talaga. So ang pinapanood ko lang dito sa phone mga TV series, anime, vlogs ng mga idol natin, at sa ganitong klase ng videos, yung casual watching lang, solve na ako sa screen size nitong 15 Pro. Isa pa, sobrang panalo na rin naman kasi ng mismong picture quality. Sharpness, colors, HDR and brightness, sobrang panalo ng display for media consumption at siguro nga may mga magsasabi na malaki-laking sagabal ang Dynamic Island pero honestly, pag nagamit mo na ng ilang linggo or ilang buwan, unti-unti, matututunan mo na rin siyang mahalin. Tanggapin. Unti-unti mo na rin siyang matututunang tanggapin. Pero seryoso, mas matimbang para sa akin yung comfort na binibigay ng mas maliit na 15 Pro kumpara sa mga extra features na binibigay ng 15 Pro Max. Battery life lang talaga yung namimiss ko sa Max version na babalikan pa natin mamaya. Bago yon, pag-usapan muna natin yung isang bagong feature dito na hindi ko inakalang sobrang magagamit ko. Yung action button. Eto pala, action button. Bakit yan yun na inaasal mo? Sa first impressions video ko ng iPhone 15 series, sinabi ko na mamimiss ko yung dedicated alert slider. At totoo naman yon, pero mas nagagamit ko talaga itong bagong action button. Bali, meron kasi akong 2-year-old son at pag may anak ka, sobrang dami mong moments na gustong picturean or ma-videohan. At dapat mabilis ka sa pag-record at pag-open ng camera. Kasi mabilis lang din yung mga pangyayari. So, malaki-laking tulong sa akin yung action button kasi sinet ko yan as a shortcut for video recording. Kaya every time na may gusto akong i-record, hold lang sa action button and boom, makukuhanan ko na ng video yung anak ko. And yes, may ibang mga functions pa rin naman to. Pwede nyong gawing shortcut para sa mga bagay or features like flashlight, voice memo, focus mode at kung ano pa. So ang gusto ko lang i-point out, kung maglalaan ka ng oras para pag-isipan kung paano mo ito magagamit, makakatulong talaga sa atin tong action button. Kamusta naman yung USB Type-C na medyo gumulat sa ating lahat? Well, dalawa yung pinaka-benefits natin dito. Charging and transfer speed. Una muna sa charging. Honestly, hindi ko talaga trip yung lightning cable nung naka 14 Pro Max ako. Kasi halos lahat ng gadgets or device na gamit ko naka USB Type-C. Naiiba lang talaga yung iPhone at AirPods Pro. Also, since 2022 kasi, dalawang phones na rin lagi yung gamit ko. Isang Android at isang iPhone. Last year, 14 Pro Max and Google Pixel 7 yung gamit ko para kahit paano updated ako sa parehong platforms. So, ibig sabihin lang din, dalawang cable din lagi yung kailangan ko for charging. Type-C and Lightning. Kaya nung naging Type-C na rin yung iPhone 15 series, natuwa talaga ako kasi isang cable na lang din yung kailangan ko. Tapos, ang kinaganda pa, dito sa Pilipinas, mas maraming naka-Android phones. Karamihan sa mga kakilala ko, naka-Android din. So, halos lahat na talaga, Type-C ang gamit for charging. So, ibig sabihin, mas madali na ring maki-charge or makahiram ng charger kung sakaling kailangan natin. Now, medyo dismayado ako sa first impressions video ko ng iPhone 15 series kasi, yes, parehong naka-Type-C ang Pro at non-Pro versions ng iPhone 15, kaya lang yung Pro version lang ang naka-USB 3.0 na transfer speed at yung non-Pro stuck pa rin sa USB 2.0. But honestly, after months of use, ni minsan hindi ko pa to kinonect sa PC or laptop, hindi pa ako nag-transfer ng files, hindi rin ako nag-record ng video sa external drive. Pwede na rin kasi natin gawin yun dito. So, sabihin ko lang na kung ang irarason mo sa pagkuha ng Pro version ay yung faster transfer speed, pag-isipan mo muna ulit. Pag-isipan mo muna kung kailangan at kung madalas mo ba talagang magagamit yung feature. Baka kasi hindi naman talaga big deal para sa'yo. Okay, so next naman nating pag-usapan yung performance. A17 Pro yung chipset nitong 15 Pro. At alam naman nating may record na ang Apple sa paggawa ng powerful chipsets at ganun pa rin naman dito. Now, pag nagawa ako ng review, usually first day pa lang ng testing, nagpe-perform na kaagad ako ng benchmarks at naglalaro na rin kaagad ako ng games. Dito, hindi ko muna ginawa yon. Kahapon lang ako nag-benchmark at nag-install ng mga graphic-intensive games kasi nga, gamit ko to ng personal at hindi naman talaga ako player ng Genshin or player ng Farlight 84. Sa totoong buhay, hindi na rin naman para mag-install pa ng Antutu benchmark para lang malaman yung score ng phone ko. So yes, pag-uusapan pa rin naman natin yung mga gaming and benchmarks mamaya. Pero una ko munang sasabihin sa inyo
yung aktual na performance nito sa aktual na paggamit ko. Social media, Netflix, productivity apps, and banking apps lang naman yung madalas kong gawin dito. Minsan Mobile Legends pag may nagyayang kaibigan. At yes, kayang-kaya yang gawin ng mga mid-range na Android phones ngayon. But honestly, dito kasi mas less yung bugs na na-encounter ko. Mas less yung occasional stutters. At sabihin na nating 95 to 97% of the time, talagang swabe yung experience. Swabe yung animations, smooth kahit magpalit-palit ng apps, at maaasahan mo talaga na laging mabilis yung phone mo. Hindi ko naman sinasabing perfect ang iOS. May mga pagkakataon pa rin na nag-crash yung camera app at nagloko yung connection ko sa AirPods Pro. So ang masasabi ko lang, bihirang mangyari yung ganong klase ng mga bagay. Yung overheating issue na nabalita a couple of weeks after nung launch, hindi ko naman na-experience since nung nakakuha ako, nakapaglabas na rin ng software update ang Apple para i-fix yun. So, sa araw-araw na paggamit, wala akong overheating na na-encounter. Pero nung nag-benchmark at naglaro na ako ng mga graphic-intensive games, doon ako nakaramdam ng pag-init. 24 degrees ulit yung room temperature sa test natin at kahit sa isang game lang ng Mobile Legends at Ultra Graphics, lumagpas na kaagad to ng 40 degrees. 46 degrees naman sa 30-minute gameplay ng Genshin Impact at highest settings 120 FPS mode. Good performance, yes. Sa ML, syempre, super smooth. At sa Genshin, most of the time smooth din, though makaka-experience tayo ng frame drops kapag umiinit na yung phone, syempre. So, honestly, kung ikaw yung hardcore gamer talaga na magdamagan kung maglaro ng mga graphic-intensive games, tipong gaming talaga yung habol mo sa phone, mas maire-recommend ko pa rin yung mga flagship Android gaming phones like ROG and Red Magic. Kasi mas maganda yung cooling system ng mga yon at mas na-maintain din kasi yung peak performance for a longer period of time. Na tipong kahit mainit na yung phone natin, bibigyan pa rin talaga tayo ng mataas at stable na frame rates. Para naman sa camera, happy ako sa overall performance. Natural looking photos yung makukuha natin dito at maganda talaga yung quality sa lahat ng camera kumpara sa karamihan ng mga phones. Yun bang tipong pagdala ko to, kampante ako na makakakuha ako ng magandang photos sa halos lahat ng sitwasyon. Mapa-wide, ultra-wide, macro or telephoto pa yan, alam kong maganda yung kakalabasan. Sobrang gandang feature din nung automatic na pagkuha nito sa depth info. Kada kukuha tayo ng photo kasi hindi talaga ako madalas mag-switch sa portrait mode. So kahit na hindi ko nagagawa yon, pwede ko pa rin gawing portrait yung mga photos even after taking the shot. Yung different focal lengths ng main camera, hindi ko masyadong nagamit to be honest. Tapos sa video quality naman, wala talaga akong marereklamo. Best talaga ang iPhone pagdating sa video quality. Tapos meron pa sila ngayong Apple ProRes. At kung magsisearch kayo dito sa YouTube, sobrang daming creators na nakakuha ng malulupit na videos gamit tong iPhone 15 Pro. So siguro ang hindi ko lang masyadong nagustuhan ay yung minimum focus distance. Kasi medyo malayo ka talaga dapat sa subject. Tsaka hindi ko rin gusto yung pagdagdag nito ng red or pink color sa skin tone ko. Every time na magse-selfie ako, ginagawa niyang medyo pinkish yung mukha ko. At siguro kung maputi ka, okay lang sa'yo yun. Pero maitim kasi ako. So kung dadagdagan pa ng pink, black pink. Tapos para sa iba pang mga features na nagustuhan ko dito, yung Face ID sobrang convenient, hindi lang sa pag-unlock. Very useful din pag may mga bank transfers tayo kasi hindi ko na kailangang i-input yung PIN ko. Pag pindot ko ng transfer fund, i-scan niya lang yung mukha ko tapos sasabihin niya, uy, pogi ito approve. Ganun lang kadali, makakapag-transfer ka na. MagSafe, sobrang gandang feature din. Meron akong MagSafe charging dock at ang ganda ng always on display feature nito habang nagcha-charge. May clock and calendar na kaagad ako sa desk na sobrang cool tignan at nagiging desk accessory na rin. Bumili rin ako ng MagSafe wallet. Nung una, sobrang nanghihinayang ako kasi medyo pricey para sa isang wallet na pwede lang lagyan ng 3 cards. Pero sobrang cool din talaga at mas nabawasan yung mga pagkakataon na nakakalimutan ko yung wallet ko. Yung Dynamic Island naman, kahit may pagkasagabal pag nanonood tayo at hindi ko rin talaga palaging nagagamit, may mga pagkakataon din namang useful sa akin. Like for example, pag nagala kami at nagbubook ako ng Grab, makikita ko dyan yung details ng booking. So okay lang kahit mag-browse-browse muna ako habang nag-aantay. At nasubukan ko na nga rin palang mag-eSIM dito. Last time nag-apply ako ng plan, eSIM yung gamit ko, tapos hindi ko na tinanggal yung lumang SIM card ko. So ang nangyari, naka-dual SIM na rin ako. And so far, wala rin ako naging problema sa signal. Wi-Fi connection, palaging mabilis. Apple ecosystem, isang matinding panlaban din. Soon, bibili na rin ako ng MacBook sa Beyond the Box, syempre. Ganun ka kayaman?
para ma-experience ko talaga yung ecosystem. Pero for now, AirPods, Apple Watch at iPhone pa lang yung meron ako. At solid kasi ang gagandang products nito. Lalo na yung AirPods Pro, sobrang nagustuhan ko. At para naman sa mga bagay na sakto lang at hindi ko masyadong nagustuhan, una yung battery life. All day battery life naman. Usually umaabot ako ng 6 hours of screen on time. Yun nga lang, galing kasi ako sa iPhone 14 Pro Max at ramdam ko talaga yung difference sa battery life. Dito kasi pag gabi na, madalas pulado na yung battery. Like 10 to 15% na lang, minsan 8% pa nga. So kung sakaling may araw na aalis ako, may gala kami, tapos lagi akong naka-mobile data, nagpi-picture-picture at naka-on yung GPS, kakapusin talaga yung battery at kakailanganin ko ng power bank para sa araw na yon. Hindi ko naman sinasabing madaling malobat, sakto lang at mako-consider na all-day battery life pa rin. Yun nga lang, sa ganitong presyo kasi, medyo mahirap tanggapin yung sakto lang since hindi naman sakto lang yung presyo. Also, yung charging time nga rin pala, yung sa akin kasi nakaset sa optimized yung charging para kahit papano hindi mabilis ma-degrade yung battery at almost 2 hours yung charging kapag ganyan. Mabagal talaga para sa panahon ngayon. Pero ang good news naman, 100% pa rin yung battery health ng unit ko even after months of use. So alagang-alaga naman yung battery. Medyo annoying din na minsan hindi talaga lahat ng notifications natatanggal kapag tinap natin yung clear button. Minsan may mga naiiwan unlike sa Android na pag clear all, lahat talaga mawawala. Yung keyboard, sobrang kapos sa customization. Yung home screen, ganun din. Tapos napansin ko rin na delay mag-respond yung Google Calendar dito pag nag-aayos ako ng schedule. Not sure lang kung yung app mismo ang may problema kasi sa mga Android phones naman, kahit sa mga mid-range, hindi ko yun na-encounter. At para nga pala sa mga wala namang balak mag-subscribe sa iCloud, medyo makukulitan tayo sa offer nila. Ire-remind tayo ng Apple na hindi naka-backup yung files mo sa iCloud. So para maayos yun, kailangan mong mag-subscribe at magbayad monthly. Okay, so ito yung pricing ngayon ng latest iPhones. Siyempre may mga discounts na yan sa Beyond the Box. At para sagutin kung sulit to, yes ako dito. Okay, so alam kong may mga magre-react sa inyo, so lilinawin ko lang. Kung praktikalan ng labanan, siyempre hindi. Kasi karamihan sa mga bagay na magagawa mo dito, magagawa mo rin naman sa mga phones na kalahati lang yung presyo. Pero sulit to kung gusto mo ng phone na simple, madaling gamitin, reliable, at siyempre, kung magagamit mo talaga yung mga pambatong features. Like for example, content creator ka. Masusulit mo talaga yung video capabilities dito. Kung hindi ako nagkakamali, yung Kapinpin Brothers, iPhone lang din yata yung gamit for vlogging. At kita nyo naman, sulit na sulit sa mga vlogs nila. So again, pricey talaga at hindi practical, pero depende pa rin sa tao kung paano mo susulitin to. At malaking factor nga rin pala dito yung kasiyahan mo. Yung tipong matagal mo ng pangarap magka-iPhone, tapos bigla kang nagkaroon ng pambili, dun pa lang sulit na pag nakabili ka. Tsaka wag na rin tayong magmaang-maangan. Kung sa ibang bansa, normal ang naka-iPhone, dito sa Pilipinas, pag naka-iPhone ka, ibig sabihin may kaya ka. Well, it's either may kaya ka or may malaking utang ka. Pero yun nga, andyan pa rin yung, uy, naka-iPhone, no? Siguro mayaman to. Uy, eto rin naka-iPhone, no? Ay, snatcher yata. Sobrang solid ng phone na to overall, reliable at maaasahan mo talaga sa halos lahat ng sitwasyon. At pang matagalang gamitan na rin kasi, hindi basta-basta magiging outdated at hindi rin basta-basta bumababa yung value. So kapag binenta mo as a second-hand unit, malaki-laki pa rin yung babalik sa'yo. Tapos para naman sagutin kung dapat mo na bang bilhin o dapat bang antayin mo na lang yung bago, bilhin mo na kung kailangan mo ng phone. Kasi una, matagal naman ang software support ng Apple. So hindi ka basta-basta mapag-iiwanan. Pangalawa, paglabas ng iPhone 16 series, malamang sa malamang hindi rin ganun kalaki yung upgrades since 1 year lang naman yung gap. At pangatlo, sa tech industry, laging may bago. So kung may budget ka na at andun na sa product na yon, yung mga kailangan mo, kaya niya nang gawin yung mga kailangan mong gawin, go mo na kagad. Kesa naman magsayang ka pa ng oras kakaisip kung bibili ka na ba or mag-aantay ka pa. Pero syempre, wag mong bilhin kung maganda pa yung phone mo ngayon. Like, for example, naka-iPhone 14 or 13 series ka pa, or kahit 12 series pa yan, kung sapat pa naman sa needs mo. Okay, so masyado nang mahaba tong video. Sana nakatulong sa inyo itong experience ko sa iPhone 15 Pro. Kung nakatulong, again, please subscribe, like and comment na rin kasi nakakatulong talaga yan sa channel natin. Links ng Beyond the Box at Digital Walker, nasa description lahat. Maraming salamat sa panonood at next time ulit.